Okay, tumayo tayo lahat. Let's go back to our text this morning. And this afternoon, I'm going to talk to you about why or how our manners corrupted. Hindi kayo nakikinig ha. Makinig po. Dito na po ang attention. Ah, Bagamat kayo ay nag-aalaga ng inyong mga anak, pero hindi po yung anak ninyo ang bigyan nyo ng attention. Nakuha nyo ako mga kapatid? Ulitin ko po, yung sinasabi ko. Kayo mga may mga anak, may mga apo, bagamat kayo nag-aalaga ng inyong mga anak, mga apo, but let's give our full and whole attention to the preaching. Walang maituturo yan sa inyo. Kaya dapat kayo ang makinig sapagkat kayo ang magtuturo. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Okay? Pakisabi nga yung mga pupunta ng CR, dapat wala nang pupunta. Okay, so 1 Corinthians chapter 15 in verse number 33. Pag-usapan natin ngayon, how our manners corrupted. Narinig niyo po? Okay? How our manners corrupted. Bakit po yung ating mga magagandang ugali sa halip na ma-preserve pero nakukurap? So yun po ang pag-uusapan natin. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Basahin natin sabay-sabay. Everybody read. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Ulitin ko po. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Bago ko ibigay yung rason mga kapatid, papaano nakukurap ang ating manners, good manners. Bago ko ibibigay ko muna yung isang punto ko kaninang umaga para o paano tayo makakapag-produce ng mga taong may good manners. Nakuha nyo? Kaninang umaga, sabi ko sa inyo kanina, dapat ang bawat tahanan natin must be the institutions that produce people who have a good manners. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Kaya minsan, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi natin namamalayan mula sa ating pamilya anong napoproduce natin, mga pasaway. Nakakapag-produce tayo ng mga addict. Yung pinag-usapan namin kanina, mga parents. Samantalang hindi dapat. Okay? So tayo manalangin. Nakilang Diyos, marami pong salamat sa pumpong ito. Panginoon, ako'y lumalapit po sa inyo. This is your church, so God. I'm not their people. They are your people. They are not serving me. We are serving thee, O God. Hindi ko po sila ginagamit, Panginoon. You're using them. Gusto ko lang po maging malinaw sa kanila, O Diyos. Sapagkat maging po ako, tinawag niyo po para gamitin niyo po. Tinawag niyo rin po sila para gamitin niyo po. Kaya gusto ko lang liwanagin, Panginoon. Kanina ko pa po sinasabi ito. Sapagkat may mga tao na nagsasabi sa paligid namin na ginagamit ko raw po sila. And that is a corrupt word, so God, na hindi dapat paniwalaan ang mga anak ninyo. Which very corrupt words, oh God. Kaya tulungan niyo kami muli, Panginoon, na kausapin
Kausapin niyo po kami at tulungan niyo kami, Panginoon, na kami ay makaunawa ng inyong mensahe para kami, Panginoon, para po kami mula sa aming mga sarili, Panginoon, you can use us to produce good manners, O God. Tulungan niyo po kami at ipinagkakatiwala ko po sa inyo, Panginoon, ang mensahe. Ang pangangaral ko po, pag-deliver ko, Panginoon, na maliwanag ang inyong mensahe sa inyong pong mga anak, O God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pwede rin mo po. Okay, so I hope kaninang umaga, sinabi ko sa inyo, mga kapatid, na I hope the word good manners is very understandable words to every one of us. Amen. Napakadaling intindihin yan kasi nung mga bata pa tayo, kayo mga adult, ay naririnig na yan natin sa sa eskwelahan natin, yung tinatawag na good manners and right conduct. Do you still remember that word? Amen? O, di ba? Kasabihan yan. Ako, naririnig ko yan sa aming eskwelahan. From elementary to high school, mga kapatid. Pero nung college, parang hindi na masyado eh. Pero naririnig ko yan. Mula nung elementary ako, hanggang pagtuntong ko ng high school, mga kapatid, hindi ko lang alam kung yan ay common words pa sa mga high school o sa mga high schoolers. Narinig nyo ba yan sa school nyo? Tumayo nga yung mga high schoolers dito, tumayo nga kayo. Naririnig nyo ba yung salitang good manners and right conduct sa school nyo? Hindi. Naririnig o hindi? Ha? Naririnig. Pero you're not paying attention every time that they give you that words. Ano? Yun ang problema. Kaya sa inyo, yung iba sa inyo, hindi kayo nagpipay attention kasi nga hindi nyo naman pinapahalagahan. Kaya ang problema, most of the young people today, then they don't have good manners. Okay? Now, sit down. So, ang sabi ko sa inyo kanina mga kapatid ay ang ating mga tahanan ay dapat institution para makapag-produce ng mga taong may good manners. Amen? Amen. Can you say amen? Can you shout amen? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, the church must be the unconquerable institution to preserve good manners. Okay, nakuha niyo mga kapatid? The church must be the unconquerable institution to preserve good manners. Kaya dito sa ating simbahan, naniniwala tayo sa respeto dito. Amen? Naniniwala tayo sa pagsasalita, pagsagot ng yes sir, yes ma'am, opo, sorry po, forgive me. Amen? Amen? Nakikinig tayo mga kapatid? Para hindi kayo naniniwala sa mga ganyan. So dapat, kaya makita nyo ang simbahan, sabi ng Biblia, even the gates of hell shall not prevail against thee, because the church must be unconquerable. Amen? The church must not prevail against the gates of hell. Because I believe, mga kapatid, gates of hell corrupt good manners. Come on, amen? Gates of hell corrupt good manners. Kaya dapat mga kapatid, kaya nga dito sa simbahan natin, laging may pangangaral ang salita ng Diyos dito, sapagat alam natin na ang salita ng Diyos, puhunan, pundasyon ng ating good manners. No Bible, no good manners. Saan tayo matututo? Kaya nga ang ganda yung sinasabi ng Bible diyan.
Napakaganda yung sinasabi sa book of Ephesians. Tingnan nyo, ano sabi ng Bible? Ephesians chapter 6. Ano sabi dito? Children, obey your parents in the Lord. Amen? That's manners. Amen? Verse number 2, ano sabi niya? For this is right. Verse number 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. That's manners. Amen? Ano naman ang sabi ng Bible dito? Sa chapter number 5, submitting yourselves one to another in the fear of God. That's manners. Alam niyo, matuto ka na magpasakop sa authority ng Diyos. Matututo ka na magpasakop sa authority ng mga magulang, ng pastor, mga kapatid. Matututo tayo na magpasakop sa ating gobyerno. Amen? And that's good manners. Nakikinig tayo? Yung sabi ng Bible dito, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. That's good manners. Amen? Yung sinabi ng Bible na, husbands, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. And that's good manners. Amen? Magandang manners yan. Magandang asal yan. Napakaganda yan. Nakikinig kayo? Yung sumunod ka sa magulang, yung may honor ka sa magulang, mga kapatid, di baling walang honor sa school, basta may honor ka sa magulang. Yeah, amen. 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 So napakarami dito, mga kapatid, na pwede nating, napakarami dito na napakaganda na pagka kinuha natin ito, ginawa nating totoong buhay natin, sinunod natin ito, yan ang magpipreserve sa magandang pag-uugali ng bawat isa. Kaya nga dapat, mga kapatid, yung tahanan natin must be the breeding institution of good manners. Amen? So that, tinan nyo ang ganda ng, ang ganda ng pagmamats. Tinan nyo kung ang mga tahanan natin ay talagang kumikilos kayo, gumagawa kayo, mga magulang, at sinasabi nyo sa isip nyo, sinasabi nyo sa sarili nyo, sinasabi nyo sa Panginoon, Panginoon, dapat itong anak ko ito dapat ay isang institution. I must produce people who have a good manners. Kaya nga tinan nyo dito, mga kapatid, alam nyo, tinuturo ko dito, maging yung mga full-time dito, pag umalis kayo, magpaalam kayo, bago kayo umalis. Hindi yung lantak lang ng alis. Alam mo, hindi magandang ugali yon. Nakikinig kayo, mga kapatid. Maging sa mga staff, sinasabi ko, pag may pupuntahan kayo, bakit mas maganda mag-text kayo, Pastor, wala ako sa ganito, ganyan. So please pray for me, may lakad ako. That's good manners. Amen. Lahat, alam nyo, maging kasuotan natin. Alam nyo ba, ang kasuotan natin nagsasabi kung anong ugali meron tayo. Ha? Alam nyo ba, ang bawat kasuotan natin ay nagsasalita. Nakuha nyo ba, mga kapatid? Yung dress natin nagsasabi kung sino ka. Ang dress natin nagsasalita, kapatid, anong klaseng ugali meron ka. Kaya nga, sa Book of Proverbs, anong sinasabi ng Bible, mga kapatid? Huwag kayong magsusuot ng kasuotang patotot. Amen. Sapagkat what you wear, is what you are. Amen. What you wear is what you are. Amen. Kung anong kasuotan mo, yan ang nagsasabi kung sino ka. Kaya nga kayo mga full-time staff, pag nag-soul winning kayo, wear the best dress. Tinan mo mag-soul winning ka, mag-saturate, soul winning. Anong mas maganda? Ganitong kasuotan o naka-rubber shoes ka? Nahihiya kayo magsuot ng ganito. Awan ko sa inyo, kapatid. Tingnan nyo dito, Tingnan nyo dito. Pag may meeting kami, religious leaders sa PMA,
I always wear suit. Nakasuit ako lagi. Naka-necktie ako, naka-coat ako. Tapos anong sinasabi sa akin yung taga-Grace? Ano sabi niya? Oh, ito na naman si Pastor RJ. Naka-modest apparel na naman siya. Samantalang yung iba, sa totoo lang, hindi ko sinasabi ito para mangantyaw. Because kaya ako nagsusuot ng maayos because number one, I am representing my Savior. Pangalawa, I am representing my church where I belong. Hindi nyo ba alam kapatid, di ba na nakakaya? Uy, pastor nyo ba yun yung nakikimiting pero naka-jogging pants lamang? In fact, mga kapatid, yung ibang kasama ko, nakaganon lang. Pangatlo, kapatid, bakit nagsusuot ako ng maayos lagi? Sapagkat gusto ko, hindi dahilan sa gusto akong irespeto, kundi kaya ako nagsusuot ng maayos, mga kapatid, sapagkat that's me. I want to respect others. Sige nga, tinan nyo dito. Tinan nyo to, ha? Halimbawa, magpapatawag ngayon si Presidente ng meeting sa iyo. Tanong, magsusuot ka ba ng pambahay na kasuotan? Come on, answer me. Ha? Halimbawa, magpapatawag si Bongbong Marcos, Presidente ng Pilipinas, ang sabi niya, Hensi, pumunta ka dito sa Malacanang, I want to talk to you. Meron akong ibibigay na mapapangasawa mo mula sa Malacanang. Tandami nyo na namang inisip kung ano-ano. Oh, Hensi, pupunta ka ba na naka-shorts lang? Pupunta ka ba na naka-t-shirt lang? Sapagkat presidente yung kausap mo at makikipag-usap sa iyo sa palasyo, so you must wear the best. Amen. You must wear the best. Mga kapatid, makinig kayo maigi. Every services, every Sunday morning, you go to church, to the house of God, and worship the King of Kings and Lord of Lords. Then you must wear your dress. Amen. You must learn to wear your dress sapagkat pupunta ka sa tahanan ng Diyos to meet the God of heaven, to meet your Savior, to meet the King of Kings and worship Him. Dapat isuot mo yung the best na kasuotan, kapatid, sapagkat Diyos ang imimit mo dito at imimit ka ng Diyos dito. So that is why every time you come to church, you have the reason why you must wear the best. Bakit sa tao? Nakikinig tayo? Bakit sa tao marunong tayong mahiya, pero sa Diyos hindi? Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Bakit sa Panginoon bakit sa kapwa natin tao, marunong tayong mahiya, pero sa Diyos hindi tayo nahihiya? That's manners. Amen. Come on, amen. Matuto tayo mag-amen, mga kapatid. Kaya nga ang simbahan, mga kapatid, huwag kayong mag-isip. Ako, kung makasanayan ninyo na ganitong sinasabi nyo lagi na, si pastor, ako na naman ang pinapatamaan. Makinig kayo. Pwede bang baguhin nyo yung pananalita ninyo? Ang simbahan po, ay ito po ang institution para tayo po ay i-educate tayo tungkol sa salita ng Diyos.
This is an spiritual education na institution, mga kapatid, para bigyan tayo ng ganitong aral, sapagkat ang Biblia o ang simbahan, mga kapatid, ay dapat ito yung institution na, sabi ko nga kanina, unconquerable institution, mga kapatid, para i-preserve yung ating manners. Yung ating good manners. Kaya tinan nyo, ang ganda na itong sinasabi ng Bible dito. Let's go to Ephesians chapter 5, verse number 27. Sige, everybody open your Bible. Ephesians 5:27. Anong sabi ng Bible dito? That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Nakuha natin, mga kapatid, anong goal ng simbahan? Para ma-preserve yung ating good manners. Amen. Para ang simbang ito ay maging glorious church. Para ang simbang ito ay not having spot. Para ang simbang ito is no wrinkle or any such thing, that and that it should be holy and without blemish. Yung walang dungis, yung walang masabi sa atin ng sanlibutan, yung ating simbahan, kapatid, at ang bawat membro, ibig sabihin, lahat po tayo dito ma-preserve yung good manners natin. Yung walang maipinta sa atin ng kapitbahay natin. Anong sasabi nila? Alam mo yung mga Baptist, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to, mga kapatid. Alam nyo yung kapitbahay natin dyan sa taas? Yung Jehovah's Witness. Minsan pumunta dito yung anak niya. Sabi ng anak niya, nagpaalam. Sabi ng anak niya, Tay, punta lang ako dyan sa Baptist Church. Magbabasketball ako. Sabi na ng nanay, wag, baka pagalitan ka, ganito, ganyan. Anong sabi nung tatay? No. Alam mo yung mga Baptist na yan, mababait yung mga Baptist na yan. See? At pumunta dito yung tatay, sinundan yung tatay. Nagkukwentuhan kami dyan. Mga kapatid, makinig kayo. Dapat kung meron mang mga taong may maayos na ugali, ay dapat ang mga Baptist. Pero nakakalungkot, mga kapatid, kung sino pa yung Baptist, sila pa ang mga may salbaheng pag-uugali. Come on, amen! Dapat tayo mga Baptist, kapatid. Kaya dapat tayo ay known tayo. Dapat kilala tayo, kapatid, na meron tayong maayos na asal. Meron tayong good manners and right conduct. Kung meron mang pinakamatao marirespeto sa ating gobyerno, sa ating community, kapatid, sa inyong lugar, sa inyong mga kamag-anak, it must be the Baptist people. Alam niyo kung bakit? Sapagkat meron tayong Bible, meron tayong Kristo, meron tayong Biblia, meron tayong simbahan na nagtuturo sa atin ng good manners and right conduct. Kung meron man dito, mga kapatid, mahabang pasensya. Kung meron man dito, mga kapatid, sa community ng lugar na ito, sa lugar na ito, hindi nagnanakaw, hindi nanloloko, hindi nandadaya, hindi nagmumura, maayos ang kasuotan, maayos ang pagkuugali. It must be the members of CBBC PMA. Pero alam mo, nakakalungkot, mga kapatid. Ang nakakalungkot, mga kapatid, kung sino pa ang mga Baptist, particularly mga miyembro sa PMA-BC, CBBC, PMA, sila pa yung mga mandurugas. Nang dudugas ng kung ano-ano. Ako,
Akong prinsipyo ko sa buhay, di baling mawalan ako kaysa ako ang kumuha. Narinig niyo ba yun, mga kapatid? Di baling mawalan ako basta hindi ako ang kumuha. Di baling namura ako kaysa hindi ako nagmura. Di baling nasaktan ako basta hindi ako ang nakasakit. Come on. Nakikinig ba tayo, mga kapatid? Nakikinig ba tayo? Di baling hindi ako nakakain, nakapag-ulam ng masarap, basta hindi ako nagnakaw. Come on, amen. Di baling wala akong nabiling gamit, kapatid, hindi ko nabili yung gusto kong gamit, basta na ibigay ko, totoo, honestly, yung aking tithes and offerings commitments. Di baling wala akong ipon na pera sa bangko, kapatid, at least meron naman akong naipon na rewards ko, kapatid, doon sa langit because of good manners. Oo, kapatid, di baling kakantsawan ka na. Oy, matanda ka na, hindi ka na makakapag-asawa. Di balin ha, kaysa mapupreserve yung aking purity. Ulitin ko, mga kapatid, di baling kantsawan ka. Oy, matandang dalaga ka na. Oy, matandang binata ka na. At least, yung purity ko, yung manners ko, na preserve. Kaysa naman, mga kapatid, bata ka pa, sira na yung purity mo. So what is good? What is right? I hope nagkakaintindihan tayo. Amen? Now ngayon, mga kapatid, makinig kayo na maigi. Ang simbahan, dapat ito ang institution na unconquerable. Hindi dapat i-conquer, kapatid. Hindi dapat i-defeat. Dapat undefeated ang ating simbahan so that good manners must preserve. Amen. Amen. Kapatid, kaya makita nyo kahit anong sinasabi ng iba sa inyo, yung pastor dito nagpipreach pa rin, sigaw pa rin ng sigaw. Kahit na ayaw nyo yung sinisigaw ko, pero kinakailangan kong sumigaw sapagkat maaring ngayon hindi mo kailangan yung sinisigaw ko, pero hindi mo alam, bukas, sa susunod na araw, next week, next years, kapatid, kailangan mo yung sinasabi ko, pero nung naririnig mo, hindi mo pinapalagan, tinutulugan mo. Pero kapatid, kahit ganun pa man, I must preach to you the pure counsel of the Word of God. Because every Word of God, we need the counsel of the Word of God. Ngayon, tanong natin dito, mga kapatid, how our manners corrupted? Papaano nga ba nakukurap yung ating mga manners? Amen? Na minsan, kapatid, hindi tayo nakikitaan ng magandang asal. Hindi tayo nakikitaan ng magandang pag-uugali. Hindi tayo nakikitaan, nariringgan ng magandang pananalita. Hindi tayo nakikitaan ng magandang testimony. Sabi ko nga nung kahapon, dapat tayo mga Kristiyano, dapat tayo ang modelo. Narinig niyo po, mga kapatid? Dapat kayo mga matatagal, dapat kayo ang pattern. Dapat kayo mga matatagal, kayo ang modelo. Dapat kayo mga matatagal, kapatid, you must be the example of good manners. Now, paano nakukurap yung ating good manners? Number one, let's go back to our verse. Balik tayo doon. Anong sabi ng Bible dito?
Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Now, everybody, listen up. How our good manners corrupted? Paano nakukurap? Anong ibig sabihin yung salitang kurap? Hindi yung kukurap-kurap ang mata. Hindi po yan. Pakinggan nyo to para maintindihan ninyo. Pag sinabi nating corrupt or corrupted, from that verse, it means to pine or waste. To pine or waste. It means to shrive or wither. Ibig sabihin, mangungulubot, malalanta, matutuyo, masisira, to ruin by moral influences, to deprave, to defile. Yan po ibig sabihin ng corrupt, nasisira, nalalanta, naiimpluwensyahan. Kaya sabi ng Bible dyan, be not deceived. Amen? Be not deceived. Anong ibig sabihin ng salitang deceive? Go astray. Seduce, nadadaya, deceive, naloloko, wander, gumagala, out of the way. Now, makinig kayo. Para maging malinaw sa inyo, papaano nakukurap yung ating good manners. Sabi ng Bible dito, sabi ng Biblia, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Now, makinig. Number one, be not deceived. Kaya tayo nasisira o nakukurap yung ating manners because we deceive. Come on, amen. Pwede ba kayo sumigaw ng amen kung nakikinig pa kayo? Kaya nakukurap yung ating magandang ugali sapagkat nadadaya tayo, naloloko tayo. Amen. Naloloko tayo. Kaya nga dapat mga kapatid, hindi na dapat tayo maloko sapagkat meron na tayong Bible. Pero kaya tayo naloloko sapagkat hindi tayo straight sa Bible. Hindi tayo firm sa Bible. Pero pag tayo po ay firme sa Biblia, hindi tayo maloloko na mga manloloko. Hindi tayo madadaya ng mga mandaraya. Kaya nga may Biblia na tayo eh. Dapat pag may Biblia na tayo, hindi na tayo madideceive. Sapagkat sabi ni Biblia, even the very elect, it will deceive. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Pangalawa, dito tayo. Maganda itong maunawaan nyo. Number one reason, paano nakukurap yung ating manners, nadideceive tayo. Number two, evil communications. Evil communications. Makinig po. Let me explain. Anong ibig sabihin ng communication? Dalawa po ang ibig sabihin. Number one, companionship. Come on, makinig. Hey. Communication means companionship. Pag sinabi natin companionship, community, company, camaraderie, fellowship, society. Pangalawa, intercourse. Pag sinabi natin intercourse, pagsasamahan, pagpapalagayan, pakikipag-ugnayan, pag-uunawaan. Now, makinig na maigi. Paano nakukurap
yung ating manners. Kaya nakukurap yung ating manners sapagkat dahilan sa ating mga camaraderies, dahilan sa mga taong kaugnayan natin, dahilan sa ating influence, dahilan sa ating mga companionship. Sabi nga kanina ni Brother Bong, alam mo, kung sino ang kasama mo, siya ring mag-i-impluensya sa'yo. Kung sino ang company mo, yan ang mag-i-impluensya sa'yo. At kung sino ang company mo, kapatid, ibig sabihin, you want to identify with them. Tingnan nyo kapatid ha. Kaya makinig kayo ngayon. Kung ang kasama mo lagi, nagmumura, makukuha mo yung pagmumura niya. Naintindihan nyo mga kapatid? Kung ang kasama mo lagi, tingnan mo, meron bang ipinanganak na nagmumura? Wala. Pero bakit natutuwang nagmura? At palamura ka na ngayon? Sapagkat nakisama ka, nakipag-ugnayan ka, nakipag-companionship ka sa mga taong palamura. Dati hindi ka naman nagmumura. Dati takot kang magmura. Pero ngayon, normal na para magmura ka. Dati hindi ka nagmumura. Maganda yung asal mo, kapatid. Pero dahilan sa mga impluensya ng kasakasama mo o lagi mong kasakasama na nagmumura, walang respeto, walang walang galang kapatid, walang manners, isang araw kapatid, dati may manners ka, pero dahilan sa kasama mo na walang ka ng manners, ibig sabihin, your manners was corrupted. That's how our manners corrupted. Hindi ka naman dati nagsusugal. Hindi ka naman dati nagmumura. Hindi ka naman dati umiinom ng alak. Hindi ka naman dati naninigarilyo. Dati ka naman magalang. But it is because of your camaraderies. It is because of your companionship. It is because of those people na kaugnayan mo, nakipag-ugnayan ka. That is why diyan nasira yung good manners mo. Let me give you a biblical example. Do you remember Lot? Hey, amen! Naalala niyo ba si Lot, kapatid? Si Lot, hindi dating umiinom ng alak. Yung mga anak ni Lot, hindi umiinom ng alak. Yung mga anak ni Lot, kapatid, walang bisyo. Bakit? Sapagkat ang unang camaraderie ni Lot, ang unang kasama ni Lot, ang unang nag-impluensya kay Lot, sino? Si Abraham. Maayos si Lot. Maayos yung pamilya ni Lot. Maayos yung mga anak ni Lot. Nung ang kasama nila, kapatid, nung ang kaugnayan nila ay walang iba kundi si Abraham. Yung pamilya ni Lot is a godly family. Pero, nung kumalas si Lot kay Abraham, kapatid, at nagtayo siya ng kanyang tahanan towards Sodom and Gomorrah. And what is Sodom and Gomorrah? Sodom and Gomorrah was a wicked people, was a so wicked city. At doon natuto yung mga anak, kapatid, ni mga babaeng anak at lahat ng mga anak ni Lot na uminom ng alak, magbisyo. Natuto sila doon ng tinatawag na iba't ibang vices. Natuto sila doon ng homosexuality. Nasira yung mga manners nila. Dating godly family, dating godly home. But sapagkat mali yung sinamahan ni Lot, kapatid, mali ang sinamahan yung mga anak ni Lot, na-impluensyahan nila sila ngayon ng mga wickedness sa mga taga Sodom and Gomorrah. Kaya humantong po sila, mga kaibigan, mga kapatid. Humantong sila nung sinunog ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. Lumaya sila doon. Tumakbo sila sa bundok ng Zoar. Doon sa kuweba ng Zoar.
doon sila tumira. At ang sabi ng anak ni Lot, si tatay matanda na, tayo rin matanda na, wala nang lalaking makikipag-asawa sa atin. Anong sinabi ng dalawang magkapatid? Lasingin natin si tatay. Lasingin natin si tatay. Painumin natin ng alak si tatay. Nilasing si tatay nila. At nung nalasing yung tatay nila, kapatid, sinipingan nila mismo yung kanilang sariling ama. Question, nasa ngayon yung good manners doon? Nalusaw yung kanilang good manners. Ikaw ba naman lasingin mo yung sarili mong ama? Ikaw ba naman sipingan mo yung sarili mong ama? Where is now the good manners? Alam ni Lot yun na masama. Alam ng mga anak ni Lot yun na masama. Pero bakit malakas ang loob nila na gawin yun, kapatid? Because of the influence of Sodom and Gomorrah, because their good manners corrupted. Kaya makita niyo yung mga anak natin. Hindi kayo minulat ng simbang ito para uminom ng alak. Maliliit pa kayo mga young people, naririnig nyo na, nandiyan pa tayo sa tuktok hanggang sa bumaba tayo, naririnig nyo na nagpipreach ako sa inyo bilang pastor nyo against cigarettes, against alcohol, against vices. Pero bakit lumakas ang loob ninyo na pasukin ang vices? Because of bad influence. Kaya nakurap yung good manners ninyo. Nandiyan pa tayo sa tuktok. Alam niyo yan, kapatid. Most of the time, I preach about kabaklahan. Pero bakit hanggang ngayon, mga magulang, yung mga anak nyo napasok ng kabaklahan? Kaya yung mga ibang anak nyo, implemensyado ng mga bakla. Tapos sasabihin nyo, Pastor, hindi na naman bakla yung anak ko. Nabuwang na. Nagkakaintindihan tayo? That is how our good manners corrupted. Kapatid, ako'y naniniwala, nung nagsimula si Lot ng kanyang pamilya maayos, parang wala kayo naririnig mga tatay, parang wala akong kakampihan. Naniniwala ko, kapatid, na si Lot, nagsimula siya ng kanyang pamilya with Abraham, may matino siyang pamilya. Pero bakit nagtapos si Lot sa isang pamilya na hindi matino? Because his own manners was corrupted. Yung manners ng mga anak niya na nakalmulatan nila kay Abraham, kapatid, pagdating nila, umalis sila doon. Pinili nila na manahan, maniran, tumira towards Sodom and Gomorrah. At alam naman nila na ang Sodom and Gomorrah is a wicked city, homosexual city. At nung sila'y pumunta doon, doon na nagsimula na ang kanilang mga manners, kapatid, ay nakurap. At nagtapos sila, mga kapatid, nakapag-produce sila ng mga taong kaaway ng Diyos. Tingnan nyo. Marami mga young people, hindi kayo makaawit-awit sa choir. Hindi kayo makabalik-balik sa ministry.
Alam niyo kung anong rason bakit hirap na hirap kayong bumalik sa ministry? Because your manners is corrupted. Kaya kayong mga magulang na sumasang-ayon din sa mga anak ninyong kinurap ng mutong ito ng kanilang manners, kahabagan kayo ng Diyos. Now you know the reason why. Alam niyo na ang rason bakit wala kayong desire, wala kayong pagnanasa, wala kayong pag-ibig na bumalik sa ministry, kapatid, because your good manners is corrupted. Makinig kayo. Si Abraham, yung pamilya niya, yung misis niya, yung anak niya, hindi na nakabalik kay Abraham. It is because their manners was corrupted from Sodom and Gomorrah. Kaya makita niyo mga kapatid, kung ako siguro si Lot, nasunog na ang Sodom and Gomorrah, nawala na yung misis ko, at alam kong susunugin ng Diyos lahat yan, dapat gagawa ko ng decision na bumalik sa uncle ko, bumalik kay Abraham. Pero bakit walang nagawang decision si Lot? Because his manners, good manners, nasimot na, 0-0 na. Kaya kayo mga hindi nakakabalik sa ministry, kaya hindi kayo makabalik sa ministry, kumanta sa Panginoon, tumuktok sa pamagitan ng violin, bumalik sa ministry. It is because ang mundo, 0-0 yung good manners ninyo. Kaya makita mo, wala man lang kayong nararamdaman na pag kumanta yung choir, dapat babalik ako sa choir. Kayo mga dating tumutugtog sa violin, wala kayong nararamdaman, dapat balik ako sa pagtutugtog ko sa violin. Kayo mga dating nagsosolo, kumakanta dito, you're singing for Jesus Christ, wala kayong pagnanasa na bumalik ulit sapagkat simot na ang good manners ninyo. It's sad. Kala nyo ganun-ganun lang. Ha? Sige, mas piliin nyo na huwag bumalik at magpatuloy kayo sa sanlibutan. You just like Lot and his own family. Wawasakin kayo ng sanlibutan. I tell you, hindi nyo kayang sanlibutan. Wawasakin yung manners mo, yung good manners mo, wawasakin yung buhay mo, wawasakin yung kinabukasan mo. Walang ititira ang dyablo sa'yo, walang ititira sa iyong sanlibutan. Sisimutin niya yung buhay mo, sisimutin niya yung plano mo sa buhay na maganda. Everything, walang ititira, katulad ni Lot, katulad yung pamilya niya, katulad yung mga anak niya, yung misis ni Lot. Kayo mga nanay na walang desire sa ministry, look at Mrs. Lot. Anong sabi niya? Mas may desire si Mrs. Lot sa material na bagay, kaya naging pillar of salt si Mrs. Lot. Tingnan niyo mga kapatid, anong nangyari kay Mrs. Lot? Anong sabi ng Diyos? Alright, tumakbo na kayo, huwag kayong lilingon. Lumingon si Mrs. Lot. Anong nangyari? Naging pillar of salt. Bakit lumingon si Lot? Mrs. Lot, ayaw niyang iwanan yung mga napundar niya na material na bagay. Puro kayo material na bagay. Kinig kayo.
Aanhin mo yung material na bagay kung wala kang Diyos. Aanhin mo yung profession mo kung wala kang Diyos. Aanhin mo yung sweldo mo, yung trabaho mo, kung hindi naman ikaw ginagamit ng Diyos sapagkat sinimot na ng mundong ito ang inyong good manners. Kinig kayo. It might be this is my last preaching. Maring ito na ang huling preaching ko. At least nasabi ko sa inyo, at the bottom of my heart, sige, kayo mga mayayabang na kabataan, sige, magyabang kayo. Pero hindi nyo alam, makinig kayo na maigi. Habang hindi kayo gumagawa ng decision na bumalik sa ministry, sisimutin at sisimutin ng kamunduang ito ang inyong good manners hanggang sa isang araw. Wala na kayong kikilalanin na Diyos sa buhay ninyo. And that's the worst life. Kala nyo ganun-ganun lang? Ha? Nakikinig kayo? Kayo mga mayayabang na kabataan. Yayabang ninyo kasi may trabaho na kayo. Habang hindi kayo, wala kayong pagnanasa na bumalik sa ministry, sisiruhin ng mundong ito, sisimutin. That is why you don't have the desire to go back to the ministry because your manners was corrupted. Sige nga, si Lot nakabalik pa ba? Di na. Yung pamilya ni Lot nakabalik ba? No way. Because their manners was corrupted. Sino ngayon mga kabataan na dating nasa choir na magsasabi, Pastor, babalik na ba ako sa choir? Would you please stand? Come on. Ayan, sila Len, alika Len. Alika Len, alika. Ulitin ko po. Sino yung mga dating nagva-violin, nasa choir, nasa Sunday school, nag-a-usher ng mga tatay, na hindi nyo na ginagawa niyan. Pero ngayon, gagawa kayo ng desisyon na, Pastor, babalik po ako. Come on. Dito kayo sa altar. Dito kayo, Len. Kapatid, sasabihin ko sa inyo. Sige, dito kayo. Lalaki dito. Come on, pati sa mga juniors. Dati kayong kumakanta sa junior choir, nawala kayo. Makinig kayo. Habang bata kayo, ikukurap, ibig sabihin, lolokohin kayo ng salibutan ito, ilalayo kayo sa Diyos. Yan ang pinakamahirap na buhay. Dito lalaki. Mabuti pa itong batang ito. Lahat nga ng mga junior choir, dito kayo. Oh, kapatid, no joke ito. Sino ay magsasabi, Pastor, babalik po ako sa choir. Pastor, babalik ako sa pagba-violin. Come on. Kapatid, huwag niyong pagmamatigasin. Sabi ko sa inyo, habang tumitigas kayo, habang tumatanggi kayo sa panawagan ng Diyos, lalong sisimutin, lalong ikukurap, hanggang isang araw, lahat ng manners mo, corrupted na. Sa mga tatay,
Sa mga nanay, Pastor, gusto kong bumalik sa choir. Pastor, gusto kong bumalik sa pagtuturo sa mga bata. O sa mga dating nagbabayolin, Pastor, gusto kong bumalik sa pagbabayolin. Sa mga kalalakihan, Pastor, gusto kong bumalik sa pag-aasar. Pwede ba kayong tumayo? Come on, everybody stand up. Everybody stand up. Lahat po tumayo. Ba't takot na takot kayong tumayo? Pinapatayo ko na kayo, takot na takot pa rin eh. Alam nyo, if you know the song, I have decided to follow Jesus. Alam nyo kung sino yon? Alam nyo kung anong kwento nun? Yung awitin na yon, yung I have decided to follow Jesus. Ang nangyari po doon ay merong isang Baptist missionary mula Amerika, pumunta po ng India. At pagdating po sa India ay nangaral ng salita ng Diyos. May naligtas po ng isang pamilya. At yung isang pamilya, mga kapatid, nagpagamit sa Panginoon. Nagalit po yung chief ng mga tribo. Tinawag niya yung tatay ng pamilya. Sabi niya, kung hindi ka magdi-denounce o magre-recant ng pagsunod mo sa bagong pananampalataya mo, yung mga anak mo, papatayin namin. Sabi niya, hindi ko po i-denounce ang aking pananampalataya. I am decided to follow Jesus. So kinuha yung dalawang anak niya, pinana siya, pinatay siya. Sabi nila sa kanya, last chance. Isa pang chance mo. Tinawag yung misis. Sabi nila yung chieftain, kung hindi ka, kung i-denounce mo yung pananampalataya mo, chance mo na ito. Hindi namin papatayin yung misis mo. Alam mo ano sabi niya? I'm still decided to follow Jesus. Pinatay yung misis niya. Sabi nila sa kanya, ito na, last chance mo na ito, sabi ng chieftain. Pwede kang mabuhay kung i-denounce mo yung pananampalataya mo. Sabi niya, I am decided to follow Jesus. Pinatay siya. Nung namatay siya, nag-isip yung chieftain. Sabi niya, kakaiba tong taong ito. Ano bang meron sa kanya? At alam niyo, na-convict po yung chieftain. At naligtas yung chieftain. At nagdeklara yung chieftain sa lahat ng mga tribes doon na handa siyang sumunod kay Kristo. Saan nagsimula? Doon, sa tatay na yon. Ngayon, mga kapatid, if no one will join you, are you still decided to follow Jesus? If no one will join us, are you still decided to follow Jesus? Don't follow Jesus because someone will join you. Mahirap yung gaya-gaya tayo. Pinakamaganda mga kapatid, kahit mag-isa tayo, naunawaan natin, tinanggap natin si Kristo, handa nating sundin si Kristo. Now, sino magsasabi? Pastor, I want to follow Jesus. Can you raise your hands? Hindi ko sinasabing mag-full time kayo. Ang sinasabi ko, Pastor,
Hindi ako full-time, but I am decided to follow Jesus. Would you raise your hands? Kapatid, yan ang kailangan natin. Habang tinutugtog yung ating piano, kapatid, sa mga kabataan na nandiyan, sinong magjo-join sa mga junior na ito? Ito mga junior ba kayo? Ay hindi, mga ano na pala to eh. Mga nanay na yung iba dito eh. Ha? Sino magsasabi, Pastor, balik ako sa Panginoon? Pastor, balik ako sa choir. Balik ako sa pagtuturo ng mga bata. Pastor, I am decided to follow Jesus. If no one will join me, I still decided to follow Jesus. Sige po, lumapit tayo sa altar. Kausapin natin ang Panginoon. Come on. Come on. Iwanan niyo po ang inyong upuan. Dito tayo sa altar. Dito kayo sa aisle. Dito sa aisle. Walang sa upuan. Dito sa aisle. Come on. Gumawa kayo ng commitment sa Diyos. Gumawa kayo ng decision sa Panginoon. Anong decision natin? I decided to follow Jesus. Desidido ako na sumunod sa Panginoong Jesucristo. If no one will join me, I will still decided to follow Jesus. Walang magjo-join sa akin, walang sasama sa akin. Mga kapatid, gumawa kayo ng decision na desidido tayo na sumunod kay Kristo. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, alam niyo po yan, Panginoon. You know my heart, so God. Thank you po, Panginoon, sa mensahe na amin po narinig ngayon pong hapon. Pagpalain niyo po sa amin pong buhay, dakilang Diyos. It's sad, oh God, napakarami po mga kabataan, napakarami mga nagsasabing anak ninyo, but they cannot make a decision na sumunod sa inyo, Panginoon, hanggang kamatayan. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Maring wala silang lakas na loob. It is because, oh God, their good manners was corrupted. Kaya please, Panginoon, tulungan niyo po sila. Tulungan niyo pong paamot isa. Pagpalain niyo po ang kanilang mga decisions, Panginoon. Kita niyo kanina, Panginoon, nagtaas po sila ng kanilang mga kamay. At nagsabi po sila, they are decided to follow you. If no one will join us, oh God. If no one will join us, we must still decided to follow you, oh God. Palain niyo po, Panginoon. Thank you sa mensaheng ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Diyos, ang kanilang mga decisions, mga commitments.
Salamat po. Ipinabalik namin sa inyong kapurihan sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, can you shout amen? Amen. Can you shout amen?